Siyempre, wala nang totoong headline dito sa Barcelona race na to, kundi Lewis Hamilton. Sino ba mag-aakala siya mananalo ngayon? Woo! Nagwawala ang buong Tifosi Nation. Nagwawala ang buong Ferrari Nation dahil dito. It's been a very good day for Italy. A great day for all the Tifosis. Gabi ngayon, so buona notte, mga Tifosi. The cycle has begun. We're so back. Yan, so speaking of Ferrari win for the longest time, tapos si Sir Lewis ang naka P1 ngayon after almost 2 years, di ba? Last time was nasa Merc pa siya, nasa last year, so uneventful. Which is like, on hindsight, hindi natin expected, di ba? Ako hindi talaga. Kung nakikita natin sa mga comments na the GOAT is back, it has been a well-deserved win for Lewis Hamilton for all the things that he has been through, especially last year. Like yung mga sinabi niya before na parang I'm useless here. Pinaka-down moment niya yun. Oo, para sa 7-time world champion, nasabihin na parang wala naman akong kwenta dito sa karerang to. Di ba? Galing nga nung karera niya, tapos past 2 races niya, di kaya build up na rin to. Since nitong before Barcelona, di ba, 3 podiums niya, kung ano man yung naging strategy nila dun sa Scuderia, medyo nakita nitong past races. Yes. Kung nananaginip tayo na nanalo si Lewis Hamilton, mas parang nakakapagtaka na hindi nagka-clown yung nasa pit wall ng Ferrari, di ba? Oo, pre! Grabe yung timing. Parang perfect na perfect yung mga pit calls ng Ferrari pit wall. Ano masasabi mo doon, pre? Hindi lang sa mga tawag kung kailan sila magpipit, kahit dun sa pag-start pala ng race na nag-start si Lewis Hamilton to use the soft tires. So yun pa lang, siya na yung nag-dictate ng strategy ng ibang teams kung kailan sila magpipit. Given na yung Barcelona, it's a high degradation track. Yung strategy yata ng Ferrari was 3 pit stop strategy. Quick question. Bakit sa tingin mo nag-soft tires agad si Lewis noon? Is that to make sure na he keeps pace dun pa lang sa unang launch? Yes, correct. Just to have a consistent, fast pace, nag-soft tires siya kaagad. So kung nasa 3-stop strategy ka, you can pit early and at the same time, kung magkaroon ng mga crashes or ng mga racetrack incident, pwede mo siyang mapalitan kaagad on a cheap pit stop, yung gulong mo na soft tires, para mas Galing. makapag-extend pa. So good job kay Carlos Santi, yung kanyang bagong race engineer. Oh, siya ang pumalit kay Adami. Correct. Ang galing nga nung narinig sa radyo, di ba? Parang positive, optimistic nung exchange nila. Kasi nga, keep pushing, tapos on the same page sila dun sa kung ano yung nangyari during the carrera. Teka, Carlos Santi, dati na bang engineer yan? Matagal na ba yan sa Ferrari? Siya yung dating race engineer ni Kimi Raikkonen when Kimi Raikkonen won his championship sa Ferrari. Tapos after that, engineer siya sa Maranello sa headquarters. Parang binalik siya sa desk job. Oh! So parang parang sine ha? Yung mga nananahimik lang sa opisina, no? Tapos genius pala kinuha nung star. Correct. Kahit yung mga radio exchanges ni Carlos Santi kay Hamilton na parang give it everything. Go, push. Parang Italian Bono. Bononici! Bononici. Yan ang Bono ng Ferrari, si Bononici. Totoo yung exchanges na sinabi mo ha, parang may mga times doon na parang nagda-doubt din si Hamilton. Am I catching them? Tapos sabi ni Bononici, ni Santi, yes, you are catching them. Push! Parang niliyaban si Hamilton sa puwet eh. Galing! Parang siya yung Hammer Time version ni Bono. Oo! Italian Bono. Okay yun pare. The Italian Bono. Bononici! What should I do, Bononici? Keep pushing. Drive the racing. Okay. Pero yun nga dito talaga, he was reminded of who he really is as a 7-time world champion. Ang galing nga no, paglabas niya sa cool-down room, papunta sa podium, yung tugtog talaga Don't Stop Believing! Wow. Ang galing galing din ng DJ In fairness. He understood the assignment.
So grabe, what a race, what a win for the GOAT. Sabi nga ni paring Dax, pinaalala ulit sa atin ni Lewis kung sino siya. Nakakalimutan nyo ata. 7 yan, no?